nating ihanda ang ating puso at isipan. Ano yung natin sa atin ngayon po na kung ano po yung nais ng Diyos na iparating po sa bawat isa sa atin. Sige nga po, pakitaas nga po yung ating mga kanang kamay. Pakilagay nga po sa ating dibdib. Tapos pakisabi po sa Panginoon, Lord, tinatanggap ko po ngayon kung ano lang po yung nais mong isasabi sa amin. Tatanggapin po namin ito na maluwag sa aming kalooban. Praise God. Hallelujah. Sige po, ngayon po, natawagan po natin ang ating mahal na pastora na maghahatid po ng mensahe po ng Panginoon. Palapakan po natin si Pastora Alenis. Thank you, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay mabuti. Amen? Amen. God is good all the time, and all the time, God is good. Mabuti po ang Diyos. He deserves our best clap offering. Palapakan po natin ang purihin ng Diyos. Alam niyo, napakabuti ng Lord. Siguro bago natin pag-aralan yung mensahe ng Panginoon ngayong hapon na to, nais ko lang po mag-share ng isang awitin na na-share ko na po kahapon sa seminar. Masyadong malapit po sa akin puso ang awitin ito kasi dito po ay nakapaloob dito yung katotohanan na ang Diyos sa araw-araw ng buhay natin, kahit marami tayong problema, lagi pa rin tayo mayroong pagpapala, biyaya at kabutihan nararanasan sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya karapat-dapat lang na dakilain natin ang Panginoon. Karapat-dapat lang na kung minsan, mas madali sa ating alalahanin yung problema eh. Pag nandiyan yung problema, mas madaling tandaan. Pero nakakalimutan natin na marami ding blessings ng Lord sa atin. Marami ding pagpapala, marami ding kabutihan ginawa ang Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. I-share ko po sa inyo itong awitin to. I want you to learn the song. Talagang awitin po natin to na may buong puso. No? Pasadahan po natin pagkatapos isang pasada at isang pasada pa para sa kalahatan. Na nagsasabing, Lord, sabi ganyan, salamat sa mga biyaya mo. Lagi kong iisipin kabutihan mo, hindi ko lilimutin. Tapos sabi gano'n, marami kong ginagawa sa buhay ko, nagagalak ako na marami kang mabubuting bagay na ginagawa. Dakila ka, O Diyos. Nagpapasalamat ako at dapat ka lamang mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeah.
tunay na ikaw ang karapat-dapat na maitaas sa gawain ito. Ama, napakabuti mo sa iyong mga anak. Minsan lang hindi namin ito napapansin at minsan nakakalimutan dahil sa dami ng mga problemang kinapapalooban namin na nararanasan sa buhay. Pero Lord, kahit maraming mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay, ang sino mang tao na nagbibigay ng tiwala sa iyo, Panginoon, kailanman ay hindi mapapahiya. Those who put their hope in the Lord shall not be put to shame. Hindi kami mapapahiya, Panginoon, dahil kami ay nagtitiwala sa iyo. Lord, kung kaya ng isang natural na magulang alagaan ang kanilang mga anak, mas kaya mong gawin ito sa amin. Anumang bagay na pinasasangkutan namin din, Lord, kinapapalooban namin, anumang sitwasyon, kaya mong ayusin ang aming buhay, Panginoon. Ikaw lang at wala ng ibang pa, Diyos. Ikaw lang ang tanging nagmahal sa amin ng todo-todo, Panginoon. Walang makakapantay, walang makakatulad. Ikaw lang ang nagmamahal ng totoo sa amin, Diyos. Lord, sa hapon na ito, mangusap ka sa iyong mga anak. Ibigay mo ang iyong salita. Mangusap ka sa aming puso. Buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, ang aming espiritual na tenga. Sa pangalan ni Jesus, anumang gawa ng kaaway, anumang panggugulo sa kaisipan, spirit of confusion, spirit of apathy and indifference, I just come against you right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, you have no place here, you have no power, you have no authority to work in the midst of God's people. In Jesus' name, in Jesus' name, I rebuke you. In Jesus' name, espiritu ng panggugulo, espiritu ng sakit ng karamdaman, espiritu of infirmity, espiritu ng panghihiya, espiritu ng kung ano pa mang pakiramdam na hindi maganda, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pinalalayas namin ang lahat ng mga panggulong espiritu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we just welcome the spirit of revelation and power, the spirit of understanding, ang espiritu ng pagkaunawa lamang ang aming wina-welcome sa lugar na to. Ang espiritu ng pagbibigay ng kaliwanagan ng isipan. Lord, maging ang aming kapatiran na mga hindi nakakaalam ng Tagalog na salita, Panginoon. Lord, wala pong language barrier sa iyo. They will know in their spirit, Panginoon. Sa espiritu nila mararamdaman nila, it's not by might or by power, but by the Spirit of the living God. Nakikilos sa kanilang espiritu na ikaw ang Diyos na buhay, na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, alam namin aabutin mo rin ang aming mga kapatid na mga Japanese, Lord, kahit medyo meron pong difficulty sa pag-translate, sa pag-communicate, Panginoon. Pero Lord, alam po namin wala imposible sa iyo. Sa kanilang espiritu, mararamdaman nila ang pagkilos mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Sa mga sandaling to, Ama, patuloy ka mag-usap sa iyong mga anak. Patuloy mo kami buksan, Panginoon, at bigyan ng pagpapala ng iyong salita. Panginoon, sa iyo po namin maingat at binabalik ang lahat ng kapulihan, kalwalatian sa matamis at dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Thank you, Lord! Thank you, Father God. Thank you, Amen. Thank you, Lord. Okay, bago tayo dumako dun sa title ng aking i-share sa inyo sa hapon na to, tingnan po natin itong isa. Jajan! Alarm na ito. Ay, hindi sumukay. Ulit. 1, 2, 3, go! Jajan! Ayan. Ayan. Okay. Pakitranslate natin ito sa mga iba kung ano yung pictures. Pero parang maiintindihan naman nila, di ba? So, ano po yung nakalagay dyan? Paghihiwalay ng basura. Ganda ng topic natin. Segregation o paghihiwalay ng basura. Ano, dito may nakalagay biodegradable. Tapos non-biodegradable. Recyclable. Alam mo, sa totoo lang, dati nung sinishare ko to, ang sinasabi ko lang biodegradable tsaka non-biodegradable.
Yung pala, meron din recyclable. Ako sa Japan siguro. Yan. Kasi may recycle. Okay. Ito mga pictures sa ano natin. Alam nyo, sa Philippines kasi nung una, hindi uso to, di ba? Sa Pilipinas, o mga Pinoy. Di ba? At nung unang in-introduce, yung unang tinapik to, yung ibig sabihin tinapik, in-implement yung batas na kailangan daw yung basura ipaghiwa-hiwalayin, maraming nag-react. Ano? Di ba medyo, ano ba naman yun? Kakainis mo, kailangan kong pag-hiwa-hiwalayin. Kasi di ba parang may iniwa-hiwalay yung mga nabubulok sa hindi nabubulok, at saka yung mga plastic, di ba? Yung mga ganyan. Sa Pilipinas kasi, parang nakakatawa, kaya isa lang ang basurahan sa Pilipinas, di ba? Isa lang yung tatapon mo na lahat, nandun na lahat, plastic, mga kung ano-ano, tatapon mo lahat yun. Yung sinabi ng gobyerno, hindi na kailangan, natuto na tayo ngayon, yung mga basura natin, pag-iwan-walayin, plastic na natutunaw o na nabubulok, at yung mga hindi nabubulok. Sabi mo, Kim, ang hirap naman sundin yan, nakasanayan na namin na iisang basura lang at sama-sama, tapos gagawin natin, hiwa-hiwalay. Tapos, dahil nga doon sa hindi natin nakasanayan, parang naiinis yung iba. Pero later on, di ba, maganda din nung dun sa mga ospital, talagang mga ganyan na sa ospital, sa mga government offices, di ba, meron na silang nilagay kahit sa yung mga groceries, yung mga supermarkets. So, ibig sabihin, sumunod na rin later. Pero may mga lugar pa rin sa chismis. May mga lugar pa rin doon sa Tsaka may mga bahay pa rin hindi sumusunod. At ngayon, makikita natin, kahit mahirap siya sundin, may maganda namang dinudulot. Kasi di ba, naiiwasan? Pag kayo halimbawa yung mga basura, merong ganito, pagkatapos, kasi meron silang sinasabi na purpose nito Yung layunin, bakit kailangan ipaghiwa-hiwala yung basura? Alam po ba natin kung bakit? Sige nga po, tingnan natin. Alam niyo ba kung bakit nahiwala yung basura? Sa Pilipinas, kasi yung napupunta yung ibang basura dun sa mga lugar na kung hindi nabubulok, na nagiging blockage ng yung sa kanal, tapos hindi naman natutunaw, nagiging sanhi na baha. Ayan. Isa yung sinusolusyonan. At isa pang bagay, oo nga naman, may mga bagay na madali namang matunaw, mabulok, tapos pag nag-decompose, pwede pang magamit. Diba, nagagamit pa, pwedeng fertilizer, pwedeng Yung namang mga matitigas talagang ginaw, pwede naman pala i-recycle. No? Kaya may purpose talaga. And nakakatuwa na isipin na kahit medyo mahirap para sa isang Pilipino ang magsunod dito, dahil nung nakita natin, hindi naman pala magandang idinudulot, ay natuto na rin tayong maghiwa-hiwalay ng basura. Buti na lang, nasa Japan kayo. Diba? Sa Japan talaga may araw ng tapon ng basura, tsaka kung saan ilalagay yung plastic, tsaka ilalagay yung mga nabubulok. Natutuwa po ba kayo na nasa Japan kayo? Kasi meron kayong maghiwa-hiwalay ng basura. Ayan. Ngayong hapon na to, ang ating topic ay may kinalaman sa paghihiwalay. Separation. Yan ang ating topic. Okay. Separation. Okay. Although, malaki yung definition ng separation, ng kahulugan niya sa pagtanghatan, titingnan natin yung may pinaka-main point ng tungkol sa separation as it is, meron siyang equivalent meaning sa consecration. Okay? Ang consecration ay may kinalaman din sa salita separation from the world. Kinoconsecrate, set apart ka for the Lord's use. Ikaw ay inihihiwalay ng Diyos para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang pangalan. Inihihiwalay sa mundo para sa Panginoon. Ngayon, sa pagpapatuloy natin, bago natin tingnan to, itong consecration, makikita po natin to, ang main verse natin ngayon, nasa Romans 12, verses 1 and 2. Okay, tingnan po natin yan. Roma 12, 1 hanggang 2. Ang sabi sa English, anong version to, Ate Cha? NIV? Or, therefore I urge you, okay, NIV to. Okay, sabi po dyan, sabay-sabay po nating basahin, Romans 12, 1, 2. Therefore I urge you, brothers and sisters,
in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay, the Lord bless those who has read and yung narinig, who has heard this word. Pagpalain ng Panginoon ang lahat ng nakabasa at nakarinig ng Kanyang salita. Dito po natin titingnan at pupunin ang ating pag-aaral. Pero sa pagpapatuloy po natin, meron po lang ang gusto itanong sa bawat isa. Okay. Kapag narinig po ninyo ang salitang separation o paghihiwalay, what's the first thing that comes to your mind? Ano yung unang-unang bagay na pumapasok sa isip mo? Pag narinig mo yung salitang hiwalay o paghihiwalay, ayan, may mga nakakala po, di ba? Siguro naman, pag sinabing, more often than not, ay imbis na pag sinabing maghihiwalay, yung nakangiti kami, maghihiwalay. Pag sinabing maghihiwalay, lumulungkot, mas negatibo kaysa positibo. Amen po ba? Okay. Pero, ngayong hapon to, titingnan natin, pwede rin naman palang tingnan ang paghihiwalay na positibo. Okay? Merong mga positibo na paghihiwalay at meron ding negatibong paghihiwalay. Pero dahil sa mas malamang sa hindi na tayo ay pag inisip natin o narinig natin sa itang hiwalay, malungkot agad. So yung negative muna ang titingnan natin. At titingnan natin kung ano yung katotohanan na nakapaloob dito sa mga negatibong paghihiwalay na to. Ang isa sa most common sin ng paghihiwalay ay yung paghihiwalay sa loob ng pamilya. Divorce. Diba? Pag narinig mo ba yung divorce, masaya ka, malungkot? Negative, diba? Negatibo, malungkot. Kasi naghihiwalay ang mag-asawa. Pag naghiwalay ang mag-asawa, may tendency rin, kumbaga hindi lang sila yung nasasaktan. Pati mga anak nasasaktan. Diba? At kadalasan kasi hindi, mas malaki pa ang epekto sa anak. Minsan kasi pag malaki ka, yung ikaw yung mag-asawa kayo, masakit sa inyo, pero dahil kayo medyo may edad na, may isip na, yung mga batang walang kamuang-muang, mas masakit sa kanila yun. Hindi lang sila makareklamo, kasi no choice sila. Ayan na kayong dalawa, naghiwalay na kayo. Ngayon, minsan, meron ding, bukod sa divorce, sa loob ng pamilya, meron tinatawag na broken family, di ba? Nagkakaroon ng broken family. Minsan nagre-resulta din na merong mga anak na nagre-rebelde, lumalayas sa bahay, humihiwalay sa magulang. Rebelde. Kasi ayoko na lagi akong tinitingnan, lagi akong pinapagalitan. Meron din naman na talagang inaapi-api. Naaapi, kaya lalayas sa loob ng tahanan. Separation. Negatibo po ito, malungkot. Tapos, meron din naman na ang nararanasan ay yung pagkawala ng trabaho. Alam niyo po ba yung pakiramdam na meron kang hawak na envelope, punong-puno ng lamang pera? May pera. May pera, makapal-kapal pa. Wow, may pera. But how would you feel kapag yung envelope na yon na merong lamang pera ay last pay mo na pala? Separation pay. Kahit naman sang tambak na pera yan. Kahit isa-isa ako may pera ako, kaya lang last pay ko na pala ito, separation pay ko na pala. Huling sweldo. Kasi hihiwalay ka na doon sa, tinanggal ka na sa trabaho. Kalungkot. Di po ba? Ngayon, dito sa mga sinabi ko mga kalungkutan na naidudulot ng paghihiwalay, everyday living, common sin, common na eksena nakikita sa tunay na buhay. Amen po ba? Nakikita? Nagdudulot ng sakit. How much more, itong babanggitin kong isang bagay. Yan kasi, yung mawalan ka ng trabaho, pwede ka uli magkaroon ng trabaho. Diba? Panandalian lang. Yung pamilya mo na na-divorce, pwede pagkatapos mo magkaroon ng panibagong pamilya na naiiayos, naiisa-ayos.
ginagawa ng Panginoon, pinagbubuklod uli, kung hindi man yung the same family, maaaring nakatagpo ng ibang family, na sila ang binless ng Panginoon, nagsama ng maayos. Yun naman mga anak na napahiwalay sa magulang, maaaring natauhan, nauntong, natuto, bumalik sa magulang. So may mga pangyayaring gano'n. Pero what if ang klase ng separation ay separation paghiwalay ng permanente, like death, kamatayan. Okay. Pag tayo napahiwalay sa magulang o sa asawa, kahit na paano yung hiwalay na yun masakit, pero mas masakit pag ang nagpahiwalay sa atin, kamatayan. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi permanent ito. Physical death. Okay? Lumihiwalay yung ating mga asawa, yung ating anak. Hindi na natin sila makikita. Sa kaisipan natin, sa normal na kaisipan, pag hindi ka Kristiyano, yun ang kaisipan natin. Ang physical death, ang word na death o kamatayan, ang literal meaning din yan ay separation, paghihiwalay. Pag sinabing physical death, yung kaluluwa, ang tao ay tatlo. Meron siyang katawan, ito, physical. Meron siyang kaluluwa, soul, na nandun yung isip, nandun yung damdamin, yung feelings, at nandun yung kalooban, yung nagdidesisyon. Meron siyang mind, meron siyang will, meron siyang emotions. Yun yung kaluluwa. At merong espiritu. Ito yung nakikipag-ugnayan kay Lord. May heart, may spirit. Tatlo. Ngayon, physical death, ibig sabihin, itong katawan, inaalisan ng kaluluwa at espiritu, naghihiwalay. Pag naghiwalay po sila, alam niyo yung, di ba, ihinto ang tibok ng puso, pagkatapos, mawawala ang hininga. Physical death. Pero, gusto kong tandaan ninyo, ito yung separation na masakit. Pero, kapag ka ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, itong physical death na to ay para lang natutulog ka. Pero hindi talaga natutulog. Kung ibig sabihin yung katawan mong physical ay nandiyan, balik sa das, sa alabok. Yung kaluluwa mo haharap sa Panginoon. Pwedeng sa Lord, sa heaven, pwedeng sa hell, sa inferno. At yun yung tinatawag na spiritual death. Or death. Ang spiritual death, kapag ang iyong espiritu ay hiwalay sa Diyos, walang komunikasyon. Pag hindi ka born again, spiritually dead ka. Whether you like it or not, pwedeng buhay ka, ang physical, pero pag wala ka kay Lord, spiritually patay ka. Pero, meron pa rin solusyon yan, kaya may gospel, kaya nag-share ng Word of God, para hindi ka maging spiritually dead. Pwede ka pang masave. Kasi pag hindi ka naligtas dito, pwede kang magkaroon ng tinatawag na eternal death. Paghihiwalay sa Diyos ng forever and ever. Wala nang katapusan. Yung physical death, yung iba sa atin pwedeng mamatay. Pero sabi sa Biblia, hindi lahat mamamatay. Meron ding mananatiling buhay pagdating ni Jesus. Ibig sabihin, pag dumating si Jesus, pwede tayong kunin ng buhay. Yung mga patay sa Panginoong Jesus, kukunin ulit, mabubuhay maguli, kukunin, mawawala dito. Mawawala sa isang pansamantalang pagkakataon. 7 years, wala tayo dito. Okay? So, merong solusyon ang physical death. Merong mamamatay, merong mabubuhay. Yung physically dead naman na nasa Panginoon, maghihintay lang tayo, kukunin tayo ng Panginoon, tutubusin to. So ito ay may solusyon. Yung spiritual death, may solusyon din. Pwede ka rin, yung espiritu mo ay buhayin ng Panginoon. Kung patay ka ngayon sa harap ng Panginoon kasi wala akong relasyon sa Kanya, bubuhayin ang espiritu mo ng Panginoon kung siya itatanggapin mo sa puso mo, sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus lang ang pwedeng magbigay ng buhay na espiritual sa pamamagitan ng espiritu. Pero, pag inayawan mo lahat ang binibigay na solusyon ng Diyos sa iyo ngayon, yung pangatlo, wala na lusutan.
forever na hiwalay ka na sa Diyos. Hiwalay ka na sa loved ones mo, sa iyong mga minamahal. Hiwalay ka pa sa Diyos. Bakit? Ang eternal death o walang hanggang kamatayan, ang ibig sabihin niyan, hiwalay, wala na tayo sa piling ng Diyos, mapupunta tayo ng impyerno. And there's such thing, there's such place na tinatawag na impyerno. Hell. Kung feeling natin, ay, nananakot lang, parang hindi totoo yan, siguro wag nyo nang hintayin na maranasan pa. Diba? Mas maganda, dito pa lang, alam mo, sigurado ka, na spiritually alive ka sa Lord, physically, meron kang life sa Panginoon. Kung dumating man ang time na talagang tawagin tayo ng Lord, kasi yung iba sa atin pwedeng mamatay, sigurado ka, pagkagising mo, namatay ka, paggising ng mata mo, ang iyong kaluluwa nasa piling ng Panginoon. Yun ang mas maganda natin siguraduhin. Ngayon, ito yung mga negatibo na paghihiwalay. Diba? Makikita natin na sa negatibong paghihiwalay, merong feeling of sadness, malungkot. At yung kalungkutan, merong sakit. Okay? Feeling of sadness, you get hurt. And yung hurt mo may turn into bitterness. Yung bitterness na yan, yung bitterness yung sama ng loob, pait ng loob. Yung dati nasaktan ka lang, halimbawa sa loob ng pamilya, nag-away yung mag-asawa, mag-divorce, nasaktan, nalungkot, nasaktan. Ngayon, dahil sa sobrang sakit, hindi nagpatawaran, lumalim yung sakit, masama na yung loob. May pait ng loob, nagre-rebelde na, nagkagalit na, hindi ako nagpapatawad. Hanggang sa kung ano lang ginagawa sa sarili. Nagwawala, nagbibisyo, di ba? Siguro yung iba bisyo na inom, bisyo ng drugs, bisyo ng barkada, yung sa mga iba naman, bisyo ng mga nightlife, o kaya naman, kain, bisyo ng pagkain, kain dito, kain doon. O diba? Lahat yan pwede maging bisyo yan eh. Bisyo ng paninilagi ng damit. May alam diba minsan outlet din yun? Pag kayo masama loob mo, pinabayaan ako ng asawa ko, naghiwalay kami, ay ako, bigla ako, nakatakot-takot na damit, ng mga uso na damit, ubusin ng pera sa kakabili ng mga magagandang damit. Para pakita ko sa kanya, maganda pa rin ako. Ayan, di ba? Kaya itong mga bagay na to, ginagawa ng isang tao na napahiwalay yung karamdaman, yung sakit na nararamdaman, hindi nakuha magpatawad. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng pait ng loob, nagre-rebelde. Eh pag nagrebelde ang isang tao, pag nagagalit, diba, galit na galit ka, nagre-rebelde ka, hindi ka napapatawad, ang nangyayari sa atin ay pwede tayong ma-destroy, distraction. This will lead to destruction. Pwede kang mapahamak. Pag nag-drugs ka, pwede kang mahuli, o kaya pwede kang malulog, bisyo ko, wala na, flip na, sila na ulo, ganyan na, di ba? Kasi the drugs eh, ayaw ko, ay. Kala mo yun ang solusyon sa problema mo. O kaya na, pag inom-inom, butas na yung bulsa mo, wala ka ng pera, distraction, kapahamakan. Ito ang ginagawa ng isang paghihiwalay, separation, na nasaktan, nalungkot, tapos hindi nagpatawad, nagrebelde hanggang sa napahamak. Buti kung ang pahamak mo kulungan lang. O kaya buti kung napahamak ka na ospital ka, na disgrasya ka. Paano kung ang pahamak mo namatay ka? Dedo na pala. Last day mo na pala. Eh, pag namatay ka nang wala sa Panginoon, eternal death, di ba? Hiwalay ng todo-todo na, wala na. No solution na. Wala na solusyon para sa'yo. But, in the Lord Jesus Christ, sa Panginoong Jesus, lagi may solusyon. Sabi natin, di ba? Amen. Kahit negatibo, ang iyong separation, bawal na divorce, nahiwalay sa nanay, sa tatay, sa magulang, nahiwalay ng malayo na napunta sa mga barkada, o kaya nawalan ng trabaho. Lahat siya may solusyon sa Panginoon. Kung nasa atin ng Panginoon,
If you choose to overcome, gusto mo mag-overcome, ayoko ng ganyan, ayoko ng negatibo, ayoko mapahamak. Gusto ko maka-overcome, gusto ko magtagumpay. Dapat yung tiwala mo, ibigay mo sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Si Jesus lang ang pwedeng magpagaling, magligtas, magbigay ng buhay. Si Jesus lang at wala nang iba pa. The Lord deserves a clap offering for that. Jesus is our healer. Jesus is our deliverer. Jesus is our life. Siya lang ang pwedeng bumuo ng buhay natin. Amen. Humiwalay ka, napahiwalay ka sa iyong pamilya, siya lang ang pwedeng magbuo ng pamilya. Paki-translate ng maayos yun. Napahiwalay ka sa isang pamilya, sa isang maayos na buhay. Pero, si Jesus lang ang pwedeng bumuo nito. Amen. Amen? Amen? Si Jesus lang. Medyo bu? Medyo bu. Okay, okay. Kaya nyo na yan. Trying hard. Trying hard po ako. Bale, next year. Hindi na trying hard. Okay, tingnan muna natin po. Bakit daw next year? Okay, tingnan po natin ang mga positibo naman. Siyempre, sabi ko kanina, hindi lang negatibo yan. Pag naghihiwalay, meron din positibo. Tingnan natin ang mga positibong larawan ng paghiwalay. Number 1, sa kapanganakan at birth. Sino dito mga nanay? Taas ang kamay. Nanay! Ayan. Okay, kamay na. Okay. Ngayon, yung mga nanay, sino po dito ang nag-labor? Nung kayo'y nanganak, nag-labor kayo? Yung in normal delivery. Sino si Sarian? Ako si Sarian ako. Moy, classmates tayo, si Sarian. Ganito yung normal delivery daw. Masakit yung labor pain, di ba? Sakit talaga, titiisin mo. Ang tindi talaga. Sabi ko kay Lord, buti nila, di ko naranasan. Kasi nakita ko dati yung manugang ko. Pero mo yung asawa ng anak ko ngayon, ako yung nakakita ng normal delivery nung time na yun. Grabe, ang tindi. Sabi ko, sakit pala nun. Talaga sabi niya, sabi siya, tita, naku, hindi ko na kaya, hindi, nandiyan yung baby, andyan yung baby. Sabi ko, wag kang bumiko up. Kasi nandiyan yung baby. Okay, tapos, sabi ko, Lord, mabuti pala ako'y nasisaryan. Pero noon, ang sama pa ng loob ko nung nasisaryan ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sisaryan, hindi mo mararanasan yung masakit nung time na nanganganak ka. Pero nung time na after, ay, ang bigat nun dyan. Yung parang may dala-dala kang dito, yung bato. Talaga hindi ka makakilos na maayos. Sabi ko, Bira, hindi ka ako nahirapan nung nanganganak ako. Pagkatapos nun, hindi ka naman makakilos. Kala ko matindi na yun, yung pala, mas matindi pa yung labor, yung normal delivery. Grabe talaga. Alam niyo, ang nakita kong eksena doon, eto, hindi ba yung baby kasi, pag normal delivery, yung lalabas yung baby, sa natural lalabas siya. Tutulungan lang ng push, ganyan. Ngayon kung titignan natin, ito yung tinatawag na, yung baby na nasa loob ng tiyan ng nanay, ano yan sleeping pretty dun sa amniotic fluid. Yung merong bahay bata na merong tubig. Di ba may tubig doon? Tapos lulutang-lutang lang yan. Sleep lang. Tapos kain-kain. Kung ano yung binifeed ng nanay, yun ang nakakain ng bata sa pamagitan ng pusod. Pusod sa pusod, di ba? Ngayon, pag naramdaman na ng bata na, ayun na nga yung palalabasin na siya, hindi ba minsan parang nakikipaglabanan yung bata para ayaw lumabas? Kasi, di ba parang, tapos kaya sasabihin ko pa, push! Ire! Di ba gaganyan yan? Kailangan umire. Oo, may taga-push. Ayan. Tapos hanggang sa, hihiwalay nga yung bata, yung pagkahiwalay ng bata na ganyan. Ang first ng bata, di ba? Makikita niyo, bakit ang bata, paglabas ng tiyan, ng nanay, paglabas, ay hindi tumatawa, kundi umiiyak. Bakit naiyak ang mga baby? Wah! Wala na siguro baby pagkalabas ang saya-saya! Wala meron no? Ang baby pagkalabas ng tiyan, wah!
sleep lang. Tapos sinalabas niyo ako. Huwag niyo ako ilabas. Hindi siya komportable. Hindi komportable yung baby lumabas. Pero kailangan niyang lumabas at humiwalay sa nanay niya. Doon sa loob ng tiyan. Alam niyo kung bakit? Siyempre, pag hindi siya lumabas, kahit buhay siya, kahit na may buhay na siya sa sarili, hindi siya lalago, hindi siya mag-grow. Kailangan isang panibagong buhay ay lumabas para ito ay lalaki. So, isang separation. Separation ng baby mula dun sa nanay, sa womb ng nanay, positibo yun. Hindi mo pipigilan yun. Kailangan gawin yun. Kailangan ihiwalay ang baby mula sa nanay. Amen po ba? Masakit, pero kailangan at pagkalabas ng baby na hiwalay, masaya para sa lahat. Masaya sa nanay, masaya sa tatay, masaya sa pamilya, masaya din kay baby. Kaya lang si baby hindi niya maintindihan noong una, kaya umuunga-unga siya. Pero nung bandang huli, alam niya na, buti na lang, nilabas ako ng nanay ko. Kung di ako nilabas ng nanay ko, baka naging tiyanak na lang ako sa loob ng tiyan nanay ko. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, merong miracle of birth. Di ba? Hinihiwalay ang baby para sa panibagong buhay. Para may paglago. Number 2. Merong ditong mga anak na may maliliit kayong anak, yung dinala nyo sa eskwela ng first day. Ha? Meron ba dito mga anak na nung dali nyo sa eskwela, yung anak nyo, first day of schooling. Ano ang unang reaksyon ng bata? Pagka yung dadali mo pa lang sa school. Na syempre, all throughout her, yung toddler life niya, yung pagiging baby niya, yung pagiging infant, pagiging child niya, lagi nakakabit kay nanay, diba? Lagi kasama. Eh, biglang, all of a sudden, nag-decide ka ngayon, dadali mo na siya sa school, first day of school, anong reaction ng bata pagdating sa school? Magdadali na. Tapos aalis si nanay, anak, diyan ka lang muna kasi magtuturo na sa teacher. Yung mga anak, di ba, makikita niyo, ay, hawal kay nanay, ayaw mo mulwalay. Pero kahit na umiiyak pa ang anak, kailangan tiisin mo yung iyak para pumasok siya sa eskwela para matuto. Isang paghihiwalay na kinakailangan para matuto. Kailangan ihiwalay para matuto. Graduation day. Sino dito nakaranas na mag-graduate? Graduate sa elementary. High school kayo ngayon. High school. Graduate sa elementary. Okay. Graduate sa... Sabihan niyo na yung katabi niyo. Yung pakitranslate. Nag-graduate ka sa elementary. Nag-graduate sa high school. Sa high school. Graduate sa high school. Ayan. Nag-graduate sa college. Ako hindi po ako nag-graduate sa college. Hanggang 2 years na. Wish ko lang makagraduate. Pero ano po, okay, pag graduation day, ano ang nararamdaman ng isang tao? Masaya. Diba? Okay, masaya. Nakakalungkot. Mixed feeling, diba? Bakit? Kasi, masaya ka kasi at least nakagraduate ka sa wakas, nakapasa ako. Pero ano yung nakakapagpalungkot sa graduation day? Nahihiwalay sa mga classmates. Ayan, nahihiwalay. Ayan na, yung mga kabady-badis nyo, mga kabarkada, mga dabarkads. Tsaka yung mga teachers na minamahal. Yung mga favorite teachers, yan. Diba? Kahit na sabihin mo, saya kasi nakagraduate ka na, meron ka ng development, makakapagtrabaho ka na, kung sa college ka na, nag-graduate, o another level na ng pag-aaral, pero ang malungkot doon, nanghihiwalay ka doon sa mga nakasanayan mong tao, kaibigan, na nakasama mo na sa mahabang panahon. Pero, paano kung ang pandama mo sa sobrang lungkot mo, na halos ayaw mong mahiwalay, di bali na akong di makagraduate, wag lang akong mahiwalay sa'yo, best friend. Meron bang ganon? Meron bang ganon? Hindi naman, di ba? Siyempre gusto natin nakaka-graduate tayo. Di ba? Meron ba ditong ganon? Na sobrang pagmamahal sa best friend kahit di na makagraduate? Hindi naman. Gusto natin makagraduate. Kaya kahit na naghihiwalay sa graduation day, ay positibo to. Positibo. Malungkot kasi yung sobrang favorite mo yung teacher na yun. Yung teacher, ayaw mo talagang mawawalay sa teacher. Di bali naman, kahit bagsak ako, repeater ako, okay lang ma'am.
Kasi, mahal kita, ma'am, ayoko mahiwalay. Hindi, titiisin mo yung mahiwalay kay teacher. Kasi para nakagraduate ka, another level, another development. Pag-unlad. Amen po ba? So, isa pa, na positibong hiwalay. Sino po dito ay nakaranas na ikasal nang lumalakad sa aisle? Yung gano'n, dan, dan, da, dan, 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 da, dan, 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 da, dan, dan, da, dan, dan, da, dan. O, sino dito yung, okay, sa mga kabataan, sino yung gusto nyo, meron kayo, dan, dan, da, dan. Gusto nyo malalas mga kabataan? Sino gusto ikasal na lumalakad sa aisle? Yung malakad kayo sa aisle. Yan. Gusto niyo yan? Kita nyo, di ba? Ang pagkasal, ang kasal, yung ceremony, isang masayang panahon yan. Pero nakikita nyo karamihan ng bride. Di ba? Pag naglalakad sa aisle, lalo na pag nakita na yung tatay, nanay, tapos nakita yung mapapangasawa. Di ba? Kahit masaya siya, meron pumapatak na luha. Bakit? Ano yung luha na yan? Bakit pumapatak yan? Tears of joy. Dahil nahihiwa. Salamat. Thank you. Tears of joy. Mahihiwalay na ako sa tatay at nanay ko na lagi akong pinapagalitan. Diba? Hindi tears of joy na. Hindi. Tears of joy kasi magiging isa na sila ng kanyang labi-labi, ng kanyang darling, ng kanyang hiniirog. Ayan. Pero, umiiyak kasi manghihiwalay doon sa magulang. Ayan. Pero, kung titignan natin, positibong paghihiwalay ito. Hihiwalay ka man sa iyong magulang at marriage, you may be separated from your parents, but you will be united with your loved one, with your husband or with your wife, and you will start off with a new family. You will start a new family. Bagong pamilya ang iyong uumpisahan. Kaya kahit malungkot na paghihiwalay sa magulang, masaya ka pa rin, positibo ito dahil merong uumpisang panibagong buhay kasama ng iyong minamahal. Amen. Ang ibig sabihin ngayon, ang nakita nating mga katotohanan dito sa positibong ito, yung mga kalungkutan natin, pwedeng ma-turn into joy. Pwedeng maging masaya. At sa saya na yan, yung saya na to, even in the midst of pain, kahit malungkot, kahit parang masakit mahiwalay sa magulang, masakit na mahiwalay sa nanay, pero may kasiyahan ka pa rin nararamdaman. Bakit? Kasi itong separation na to ay magbibigay ng progress, ng development, ng growth. Okay? Ibig sabihin, uunlad ka. Panibagong buhay. Uunlad. Matututo. Okay? Nakukuha po ba? Amen. Masakit, pero kailangan dahil magbibigay ng panibagong pag-unlad at karunungan. Pero may mga paghihiwalay na both. Pwedeng positibo, pwedeng negatibo. Depende sa kung anong mangyayari sa susunod. At isang pinaka-number one example dyan sa positive, and it can be both positive and negative na paghihiwalay, ay yung paghihiwalay dahil sa trabaho, work. Every day, sino dito mga working moms? O yung nagtatrabahong nanay? Ang nanay supposed to be light of the family, sila daw yung ilaw ng tahanan. Kailangan, mahirap pag ang tahanan laging brown out, laging walang ilaw. Amen po ba? Talagang ang nanay, design talaga yan sa loob ng tahanan. Sila yung maggagabay sa anak, sila yung mag-aalaga. Pero nowadays, ang mga nanay, wala tayong choice. Minsan dahil sa ganyan, kailangan kumita ng pera, kailangan natin magtrabaho. At sa pagtatrabaho natin, syempre, iiwalay tayo sa unang calling natin. Ang unang calling natin as nanay, aalagaan ng anak. Kaya lang dahil nga pangangailangan, ang financial, pangangailangan talaga makasurvive, titiisin mo yung mahihiwalay ka sa anak mo na inaalagaan mo for the meantime. Di ba? Tatrabaho muna ako, anak, diyan ka muna. Minsan, pagkakatiwala mo sa ibang tao, nakakalungkot sa Pilipinas, nakakatakot magtiwala sa ibang tao na mga yaya. Yung kinukuha, di ba, nauuso na yung mga yaya na ang mga bata minamaltrato.
Kasi hindi nila sariling anak. Nakakatakot na yun. Ewan ko lang kung dito sa Japan may ganun din. Sana wala. Di ba? Na pag iniwan mo sa isang tao o kung kanino, ay kahit minsan ka mag-araw, pag nainis, kinukulkulo. Buti okay lang kung parang magulang lang. Pero minsan yung sobra talaga, nasasaktan ng bata. Kaya minsan yung batang lumalaki sa gano'n sa pamangalaga ng iba, yung namamaltrato, nagiging rebelde. Diba? So, ito, ang nangyayari sa nanay, anak, hindi dahil sa gusto niya lang pabayaan yung anak niya. Hindi. Gusto mo magtrabaho kasi para din sa anak. Kaya nagtitiisin mo yung gano'n na mahihiwalay ka pansamantala. Pagbalik mo, kailangan ayusin mo sila ulit. Gano'n. Pero mas masakit yung trabaho abroad. Diba? Kayo nga, naranasan nyo, kaya nga kayo nandito, diba? Minsan akala ng iba saya-saya, nakapunta siya na ibang bansa, nakita niya mga hapon, tsaka mga nakapunta siya sa isang country na high-tech. Diba? Meron ganun. Hindi lang nila alam kung gaano ka hirap at kasakit na napapalayo ka sa minamahal mo sa buhay, mga nanay mo, tatay mo, o kaya kahit lalo na anak, na para suporta mo lang, masuportahan mo lang, ay kinakailangan mong humiwalay, dumistansya ng kalayo-layo, minya-minya. Ang layo, ibang bansa, titiisin mo lungkot, titiisin mo ang ibang klima, ibang weather, di ba? Iba ang lingwahe, titiisin mo lahat yan. Hihiwalay ka. Malungkot yun, negatibo yun. Pero kasi, for the sake of your family, nagiging positibo. Kasi tinutulungan mo yung pamilya mo. Inaayos mo, sinusuportahan mo. Pero yung positibo na gusto mong mangyari, sinusuportahan mo yung pamilya mo, sinusuportahan mo yung mga anak mo, na ibibigay mo yung material na pangangailangan nila, pwede pa rin maging negatibo uli. Okay, una, negatibo na naghiwalay kayo, masakit yan. Hindi para naman sa kapakanan nila, napoprovide mo lahat, napoprovide mo. Pero yung pagiging positibo, pwede maging negatibo uli sa paanong paraan. Kapag yung mga anak, lalo na yung may mga anak na nasa Pilipinas, tapos kayo, nandito kayo sa abroad, napapahamak yung mga anak. Halimbawa, hindi na-guide ng gusto. Diba? Maraming yung mga OFW na ang kanilang mga anak sa Pilipinas ay napunta sa mga bisyo. Malungkot yun, ilang percentage talaga yun. Kaya lagi sinasabi na talagang kung maaari lang, siguro kung kukuha ka man ng trabaho, ano lang, sa maiksing panahon lang. Huwag yung panghabang buhay. Panghabang buhay, dito ka na. At yung mga pamilya mo, yung anak mo, nandun. Magkalayo kayo. Ang sakit nun. Kasi dadating ang tana, kahit gusto mo silang ayusin, hindi mo na sila maayos. Oo nga, provided lahat. Financially, materially, maayos. Pero hindi nila naramdaman mahal. May nag-iingat sa kanila, may nagko-comfort sa kanila. Kaya nagre-rebelde. Kaya pagdating ng OFW na ganito ba nangyari sa anak ko? Nakakalungkot. Tapos yung inipon mong pera para sa kanila, nalustay-lustay lang. Pagkatapos ikaw naman, nagkandahirap-hirap ka magtrabaho, parang nauwi sa wala ang pinaghirapan mo. So yung paghihiwalay na to, dahil sa trabaho, kailangan grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos, na sabihin ng Panginoon, kalooban ko ba yan, anak? At sasabihin ng Panginoon, hanggang kailan, anak? Hanggang kailan magtatrabaho ng malayo sa pamilya? Sa totoo, sa Bible, pag tayo, yung naging stricto lang, may mga pastor na nag-preach talaga ng ganito. As much as possible, hindi gusto ng mga pastor o mga lingkod ng Panginoon na nagsishare ng Word of God na nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya. Kung hanggat maaari, kaya naman suportahan na ang tatay, ang nanay ay kasama ng anak na sinusuportahan, huwag maghiwalay, huwag mag-abroad ang nanay, huwag mag-abroad ang tatay. Biblically, kaya lang mauso ang abroad, biblically na, pag dumating ang time na ang isang place nagkakameron ng curse, ng sumpa, na kung saan dati, ang pinapadala mo lang sa ibang bansa, ini-export mo ay bagay.
Halimbawa, in-export mo yung kung anong made in the Philippines, mangga, saging. Yan, ini-export mo yan sa ibang bansa. Pero dumating ang time na ang bansang Pilipinas ay naging under curse ng Panginoong Diyos dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya imbis na bagay lang ang pinadadala, saging lang, mangga lang, sumunod ang pinadala na si tatay na, si nanay na. Okay? Mga magulang na ang pinadadala. Nasa Deuteronomy 28 po yan. Na merong blessing and curse. Pag ang mga anak, ang mga magulang ay nagiging parang bagay na. Nagiging alipin na sa ibang lugar. Sila na yung napupunta na sa ibang lugar. Hindi na commodities, hindi na bagay. Meron ng curse yun. Kaya lang napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, mabuti ang Diyos natin, di ba? Ang sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. The devil may have meant it for evil, but God has meant it for good. Ganito, may mga sitwasyon na parang mali. Mali yun eh. Mali yung gano'n ng nanay, tatay, nawala. Andito yung mga anak. Kaso lang, yung dating dapat ginagawa ng diablo para sirain ang mga pamilya, God has meant it for good. Ginawa ng Panginoon, inayos. Alam niyo yung mga tatay na napupunta sa abroad, dati hindi born again dito, hindi nakakakilala sa Lord dun sa Pilipinas, pagdating sa abroad, nakakilala sa Panginoon. Diba? Pag nakakilala sa Panginoon ng tatay, buong pamilya nadadala. Diba? Sabi ng diablo, wow, sa akin ko yung pamilya, wow, sa akin ko. Pero sabi ng Lord, hindi, ililigtas ko yung pamilya niya. Kaya kinuha ni Lord si tatay, na born again si tatay, pagkatapos pag-uwi niya, pati mga pamilya niya, na-share niya, at naidala niya sa Panginoon. Yun ang pagkilos ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ngayon, ito namang, sa mga pansamantalang panahon, na nangyayari ito, yung mga ganitong pag-abroad ng magulang, dumami yung mga Christians sa iba-ibang lugar, para naging missionary tuloy. Di ba? Nakakapag-share sila. Halimbawa yung lugar, kagaya ng sa Japan, 1% lang ang Christian dito. Konti. Di ba? Tapos yung mga Hapon, mahirap mo silang i-approach basta-basta. Kasi sa kanila, mas totoo ang material. Di ba? What can be seen is true. To believe is to see. To see is to believe. Ganun sa kanila. Di ba? Na kailangan may makita muna ako bago ako maniniwala. Tsaka mas totoo to. Mas totoo tong pera, mas totoo tong mga masasayang bagay, mas totoo tong pagkain. Ganyan ang Hapon. Di ba? Tama ako? Tama ako. Mas material talaga eh. Di ba? Pero, dahil mga naging asawa nila Pilipina. Ito na. Mga nanay, mga Pilipina. Di ba? Tapos meron tayong Word of God. Nasa atin si Jesus. Oh, di ba yung mga asawa natin Hapon, dinadala natin sa Panginoon? Amen po ba? Amen, di ba? Napakabuti ni Lord. Yung dating wala sa Panginoon kasi puro material lang ang gusto nila. Nakikita nila ang kahalagahan ng spiritual na bagay dahil sa iyo, kapatid. Dahil sa isang Pilipina na pinadala ng Panginoon sa ibang bansa, dito sa Japan, ginamit ng Panginoon, nakakilala kay Lord. Kaya kahit binawasak ng diablo, inaayos ng Diyos. Amen? Si Satan gusto niya durugin, wasakin, bigyan ng sakit, bigyan ng problema. Si Lord, anong sabi sa Bible, sa salita ng Diyos, John 10:10? The devil has come to destroy, to kill, diba? To steal, magnanakaw, magpapatay, at magpapahama. Yun ang trabaho ng diablo. Anong trabaho daw ni Jesus? Magbibigay ng buhay, at hindi lang basta buhay, buhay na masagana. Kaya tayo, kahit na tayo ay nahihirapan ngayon dito, nandito kayo sa Japan, di ba? Kapag mapalad kayo, na nakakilala kayo kay Lord, na nasa Panginoon kayo, amen po ba? Kasi ginagamit kayo ng Panginoon dito. Yung 1% na mga Japanese na nasa-save, nadadagdagan yan. Amen po ba? Nadadagdagan po ba? Ang mga Japanese friends natin na lumalapit sa Panginoon at naliligtas ng Panginoon.
dadagdagan niya ni Lord. Yan ay kung magpapagamit tayo. So, yung ating positive and negative na sa trabaho, dapat ayusin natin yan. Depende yan sa atin kung tayo ay sa trabaho, hindi trabaho ang magiging sentro natin, kundi si Lord, para yung trabaho natin ginagamit lang ng Lord na kasangkapan para madala ang ibang kaluluwa para sa Panginoon. Amen. Amen. Okay. Pero alam niyo po ba na yung issue about separation sa paghihiwalay ay isang issue o isang bagay na alam ni Jesus. Si Jesus mismo nakaranas na mapahiwalay. Kung sasabihin mo, ate, sister, ako nga, daman-dama ko yung sinasabi mo, yung pinipreach mo, feel ko yan. Kasi naranasan ko yan. Kapatid, mapalad ka. Kahit naranasan mo yan, mas meron pang isang persona na nakaranas niya. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa paraan. Si Jesus, ang anak ng Diyos, the Son of God, was separated from the Father. Nahiwalay sa Ama, anak siya ng Diyos, nahiwalay sa Ama. Diyos na nagkatawang tao. Kaya niya ginawa yun para sa ating kapakanan. For our sake. Yung mga nagtrabaho abroad, ang nasa isip nyo, kaya yung ginawa yun for the sake of your family. Si Jesus na humiwalay sa Ama, kaya niya ginawa yun for our sake. For your sake and for my sake and for our sake. Sa kapakanan mo, kapakanan ko, kapakanan nating lahat. Madali ba para kay Jesus ang humiwalay sa Ama? Diyos na nagkatawang tao. Kung titingnan niyo yung mga eksena sa Bible, like, number 1, sa Garden of Gethsemane. Alam niyo yung hardin ng Gethsemane? Di ba tuwing mahal na araw, si Jesus mayroong portrayal na nasa isang hardin, tapos nakaganyan siya, nakaluhod. Nakaganon si Jesus. Nagpe-pray. Pero alam niyo po ba na nagpe-pray si Jesus doon? Di siya nagpe-pray ng ganyan lang. Thank you Lord, salamat po Ama. Ang prayer ni Jesus doon, ang sabi, description, tumutulo ang parang dugo dito sa kanya. Yung pawis niya, kapatak ng dugo. May halong dugo na. Bakit ganun katindi? Nagpe-pray lang, ganun katindi? Gabuting ng dugo ang lumalabas? Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nagpe-pray si Jesus. Alam niyo kung anong prayer ni Jesus dito? Kasi alam niya, dadating na yung time na malapit na siyang i-offer a sacrifice. Mapapatay na siya sa cross. Pero, pag ginawa niya yun, pag nangyari sa kanya yun, yun yung time na talaga maghihiwalay siya sa Ama. No, all throughout earthly ministry, nandito siya. Kahit hiwalay siya na wala siya sa heaven, nandito siya sa earth, lagi siya may communication sa Ama. Communicating, nag-uusap lagi, may fellowship lagi. Pero pagdating ng cross, alam niya na ito ay isang bagay, yung cup, yung sabi niya, let this cup pass away from me. Huwag akong madaanan nito kasi yung cup na yun, ang laman nun, kasalanan ng mundo. Kasi alam niya na magpapahiwalay sa kanya sa Ama yun. Na pag yan na iinumin na talagang iba. Pero yun ang will ng Diyos, yun ang will ng Ama. Ngayon sabi niya, kung maaari lang tagaktak pawis niya dugo. Kung maaari lang. Kasi ang nararamdaman niya, hihiwalay ako. Talagang hiwalay na hiwalay. Hindi ko kaya to. Ay tumatagak na. Pero sabi niya, not my will, but your will be done. Huwag kalooban ko, hindi kalooban mo. Kaya hindi siya tumanggi. Kung ano yung sakripisyong kailangan niya gagawin niya. Sa cross, di ba sa cross, meron 7 last words. Isa sa 7 last words, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Noong time na yun yung time na nagdilim, lumindol. Alam niyo kung bakit? Kasi si Jesus at that time na nakapako sa cross, lahat ng kasalanan ng mundo nasa Kanya at siya mismo ginawang offering. Kaya ang Ama tumalikod. First time na talikuran siya. Hindi, naputol. Ang sakit mo.
Para kang tinakol ng sarili mong ama, mas mahigit pa. Pero tiniis ni Jesus yun. Nahiwalay siya, pansamantala sa ama. Kaya madilim eh. Madilim, lumindol. My God, why has thou forsaken? Pwede isipin, akala ba Diyos si Jesus at that time, Diyos na nagkatawang tao, hinubad niya. Ang pagka-Diyos, tao siya. Nararamdaman niya lahat. Nararamdaman niya pako, nararamdaman niya pawis, nararamdaman niya sakit, nararamdaman niya latigo, nararamdaman niya lahat. Pero yung pain na yun nabaliwala yung isang tabi niya, kailang pinakamasakit na nararamdaman niya, nahiwalay siya sa ama. Pero tiniis niya para sa atin. Minsan sa buhay natin. Nakaranas na ba kayo magsabi sa Diyos at sabihin yung, Diyos ko, bakit naman ganito? Diyos ko, bakit mo ko? Parang, ang dami kong problema. Parang napapabayaan ako. Naranasan niyo ba sa buhay niyo? Natambak yung problema mo parang hanggang dito na. Parang lampas ulo. Problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa eskwela, sabay-sabay dumating. Tapos bigla ka nagsalita, Diyos ko. Tulungan ako, bakit parang pinababayaan mo ko, Lord? Meron bang ganong pagkakataon? Diba kahit hindi mo verbally sinasabi, minsan, nararamdaman mo yun sa loob mo. Parang gusto mo sabihin, Lord. Lalo na pag feeling mo, lumalapit ka naman sa Diyos. Bakit parang tindi-tindi ng atake sa akin? And natatempt tayo to question the goodness of God. Alam natin mabuti Diyos, pero pag hindi mabuti ang nangyayari sa atin, natutokso tayo magsabi. Parang kinu-question natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin naaalala na si Jesus mismo, bago mo pa naranasan niya na kung paano mapahiwalay sa Ama. Kung paano maramdaman na parang napabayaan din siya. Kaya nga, why hast thou forsaken me? Bakit mo pinabayaan? Pero actually, hindi naman siya pinabayaan ng Ama eh. Yun lang yung term niya para maka-identify sa atin. Para hindi mo sasabihin, hindi mo na naman nararamdaman kung ano nararamdaman ko. Si Jesus naramdaman niya kung ano nararamdaman. Kaya kahit masakit loob mo ngayon, yung sinasaktan ka ng magulang mo, ng kapatid mo, ng asawa mo, yung sakit na nararamdaman mo, ibibigay mo kay Jesus kasi siya mismo nararamdaman niya yung gano'n. Nararamdaman niya kung paano maging rejected. Nararamdaman niya maging persecuted. Nararamdaman niya iwanan siya ng mga disciples. Nararamdaman niya lahat yan. Alam niya lahat yan. Pero hindi niya tayo pinabayaan. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo give up. At dahil dito, kung naranasan niyo sa tao na yung may mga taong nanay, tatay na kaya magsakripisyo sa anak, pero minsan bumibigay rin. Di ba? May limitasyon tayo. Kahit gusto mo magsakripisyo para sa anak, minsan nare-reach mo yung pinakadulo ng pisi ng iyong pasensya. Ayaw ko na. Pero si Lord, hindi nauubos ang kanyang pasensya sa iyo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? Amen. Pero ang hinihiling ng Panginoon sa atin, kung ganito pala tayo kamahal ni Jesus, kung si Jesus pala na-separate from the Father for our sake, ito naman ang gusto niya mangyari sa atin. Tinatawag niya tayo, we are called by the Lord to be set apart for God. Humiwalay ka anak sa kung anong meron ang sanlibutan na ito para sa atin. Okay. Dito sa calling to be set apart for the Lord, dalawa yan. Isa, salvation. Ibig sabihin, you are separated from the world. Humiwalay ka sa mundong ito. Si Jesus ang tanggapin mo sa buhay mo. Consecration.
Humiwalay ka sa mga ordinaryong bagay, you are set apart para maglingkod sa Panginoong Diyos. Kung si Jesus na nagmahal sa atin, tiniis niya ang pagkahiwalay sa Ama para for our sake, hinihiling niya din sa atin, humiwalay tayo sa mundo. Ang ibig sabihin ng paghiwalay sa mundo, yung kalakaran ng mundo, kung anong meron sa mundo ngayon, hihiwalay tayo sa mga bagay sa mundo. Para tayo maging seryosong magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Okay. Mga minamahal, minsan ang paghihiwalay ay hindi ganun kadaling gawin. Pero kailangan mong gawin kasi pag hindi ginawa, pwedeng ikapahamak. Walang kinaibahan yan sa isang taong mayroong sakit na diabetes. Merong isang kwento na mayroong isang tao may diabetes. Tapos nagkaroon ng problema yung paa niya. Yung paa, di ba nagkameron ng sugat? Pag may diabetes ka, mahirap mag-heal yung wound, yung sugat. Kumalat na yung infection ng sugat, tumaas na. Ang sabi ng doktor, kailangan ng putulin ng paa. Ngayon, nung puputulin, binigyan siya ng option. Kailangan putulin yung paa. Kumbaga, ang trabaho niya, kailangan niya paa. Siguro kailangan laging lumalakad, laging, kung siya ay nagtatrabaho na mayroong pinupuntahan, tapos ginagamit niya yung paa niya, kailangan niya paputol. Ngayon, kung hindi niya naman mapuputol, pwede niyang tiisin, pwede niyang pero magsasuffer siya, pwedeng in the end, mag-cost ng buhay niya. Pwede niyang ikamatay. So, pwede niyang isipin, ano mas mahalaga sa akin? Yung legs, yung magkaroon na ako ng legs, natitiisin ko ang kirot, at magagamit ko pa rin ang panlakad, ang pagpunta sa trabaho, sa kung anong gagawin ko. O papuputol ko na lang siya kasi pagka pinaputol naman, hahaba yung buhay ko. So, ano ngayon na mas dapat kong didesisyonan sa buhay? Anong pipiliin ko? Yung nakakapit na paa, na bulok? Dapat putulin, magagamit ko, kaya na bulok. Okay? Pwede ikapahamak ko. O mawawala na, hihiwalay na yung paa ko. Maaring di na ako makalakad ng normal, ganyan-ganyan, paika-ika na. Pero buhay naman ako. At dahil dito, ito yung titingnan natin. Doon sa inihikayat ko sa inyo. Sa buhay na to, maraming bagay ang mundo. There are so many things that this world can offer, especially nowadays. Kung paano sinasabi natin, yung trumpet call ng Panginoon, Jesus is coming soon. Darating na ang Panginoon. Lahat ng bagay na yan na nasa mundo ay mawawala. Temporary lang yan. Pero makikita nyo kung gaano kaganda ang mundo ngayon. Di ba? Ang daming building, ang daming mall, ang daming mga amusement center, mga groceries, supermarkets. Hindi masama yan. Pero kita nyo, kinukuha ang atensyon natin ng mga bagay nito. At kapag nakita mo sa sarili mo, ay para bagang mga bagay na to ay hindi mo kayang iwanan. Ang sabi ng Biblia, you are only in this world, but you are not of this world. Nandito ka lang sa mundo, pero hindi ka taga-mundo. Pag yun ang attitude mo, mas madali mong i-handle yung mga bagay sa mundo. Mas madali mong masasabi sa iyong sarili, you don't love the world. Ang sabi nga dito sa 1 John 2:15-17, huwag mahalin ang mundo at ang mga bagay sa mundong ito na ikasisira din naman, mawawala din. Diba? The lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes. Mawawala din lahat yan. At ang tanging mananatili lang yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. At pwede mo rin sabihin, yung mga bagay na nasa mundong ito ay kaya mo lang hindi unahin. Colossians 3:1-3. Ang sabi riyan, set your affections on things above. Kung ano yung bagay na hindi nakikita, yung bagay na nasa Panginoon. Huwag yung mga bagay na nakikita. Be separated. Love God above all. Okay, sa mga sandali nito, mga minamahal,
There are two things na gusto kong dito magtapos. I-point out sa bawat isa sa inyo. One, gusto ko i-share sa inyo na ito na yung last message ko for this, pansamantala daw. Ito na po yung huling pag-share ko ngayon dito sa pulpit. Sa araw na to ng October, October 5. Kasi October 7, aalis na po ako. Mahirap na paghihiwalay. Diba? So gusto ko mag-share sa inyo, gusto ko pong patuloy na magbahagi ng salita ng Diyos, pero kailangan ko pong bumalik sa amin sa Pilipinas dahil nandun yung aking pamilya at the same time baka mahuli po ako dito pag overstaying. Kasi ang visa ko hanggang October 8 lang. Kaya kailangan kong humiwalay sa inyo. Pero bukod doon, meron po kami pinagpe-pray. Yung isang klase ng ministry na kapag umuo ko, kailangan ko namang humiwalay sa bansang Pilipinas at pwedeng bumalik dito naman sa inyo. Medyo mabigat sa akin yun. Ang hirap isipin. Kasi hiwalay din yun. Di ba ba? Pero yun yung hiwalay na calling for service. Kailangan mo maglingkod. Kaya ngayon medyo ganyan-ganyan ako, kinakaba-kabahan. Buti na lang message kanina ni Pastor Shinohara, do not fear. Diba? Kaya natutuwa ako, nag-bless ako dun sa message. Kinakaba-kabahan ako kasi sabi ko, parang ang bigat ng cost. Na isang bagay, pag bumuo ka rito, mahihiwalay ka rito. Pag dito ka naman bumuo, mahihiwalay ka naman dito. Diba? Bigat. Pero kailangan natin ang panalangin sa isa't isa. Please pray for me and I will pray for you. And we'll see each other again in God's time, in His time. Ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin, yun ang kailangan ko. Kailangan niyo ako ipag-pray. Ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin, is there anything, meron bang anumang bagay na nasa inyong puso ngayon, nasa inyong buhay, na nagpapahiwalay sa iyo at sa Diyos? Give it up. Is there anything, meron bang bagay, na kaya ka hindi makalapit ng todo-todo kay Lord kasi yung bagay na yan, iniingat-ingatan mo pa sa puso mo. Ano yan? Pwedeng yan ay isang relasyon na hindi maayos, galit na hindi mo pa napapatawad ng ibang tao, o kaya bisyo na hindi mo pa na isusurrender kay Lord, o kaya pagka gusto mo sa pera, sa kikitain mo, naku, hindi ako maka-attend ng gawain kasi kailangan ko magtrabaho ng linggo. Lahat ng ito, kung ano man yung bagay na pwedeng nagpapahiwalay sa iyo at sa Diyos. Ngayong hapon to, nais ng Diyos na yun mismo ang hiwalayan mo. Ibig sabihin, i-give it up. Isuko sa Panginoon. Ang bawat isa na nandito ngayon, kung narinig itong mensahe ito, ay mensahe hindi para sa katabi mo, kundi para sa iyo mismo. Para sa akin. Amen po ba? Amen. Sa mga sandali ito, sa ating pagtatapos ng ating mensahe, ang bawat isa inihananyahan kong magsitayo. May I request everybody to stand, please. Ay po'y lahat ay nakatayo. Nakikipag-ugnayan sa Diyos. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Sige, sabihin po natin sa ating mga kaibigan ako na magpe-pray po tayo, magpe-pray. We will pray to the Lord. Kausapin natin si Lord. Huwag mo na yung katabi, wala mo nang palinga-linga, wala mo ganyan-ganyan. Pray. Pikit ang mata, close your eyes, talk to God, kausapin si Lord. Sabihin natin sa Panginoon kung ano yung nadalaman ng ating puso. Kausapin mo si Lord, you pray, you pray. Lord, ano ba yung nakakapagpahiwalay sa iyo at sa akin? Sa iyo, na hindi ako makadiretso eh. Gusto kong dumiretso ng maayos eh. Gusto kong maging okay. Pero hindi ako makadiretso sa iyo. Ano yung bagay na dapat natin isulit? Let the Lord touch you. Let the Lord touch you now. At gawing dalisay ng Panginoon ang ating puso.
Kung nahahati ang ating puso, may mga bagay na nandiyan ngayon, nahihirapan kang i-give up sa Lord. Si Lord ang bahala mag-ayos niya. Talk to God right now. Kasakian tereposta tayo kasi. Kakanamosto turukun barashta na masekan tayasta. Opo po pasekan parashta na isikan tayo na oso. Antatapasan na kanterasikan na masama. My people, hear my words. Hear my words. I want you to know how time is important to us. How time flies. You're running out of time. You must decide now. Kung napapakasika kang dadayas tala, o kung matiki na mas tatakatayan to, koto to paste to patasta na mas time dadayante, kondoroste ka na mas to na masiki ka kaya na masanta, o ka na masen. I can see your heart. Nothing is hidden from me. I can see your heart. I can see your burdens. I want you to come to me. I want you to give up all those things. Surrender those things that hinder you. Kurukuko sa kiyende de yaste. Pastara mamastayo mo stodo kuyanda na shita. Opo mapasay shita da kundre yandara sto. Ikarastay mo stodo yande andara sende. Your heart, my people. Your heart, I want your heart today. I want to be number one in your life. I want to be your priority. Your story is not enough. Your story is not enough. I want your life. I want your heart. We praise you, Lord. We magnify your name, Jesus. We want your name to be lifted up, Lord. We want to love you more. We want to love you more, Jesus. Lord, work in our midst, oh God. Holy Spirit, come. Oh, move your people. Touch your people's hearts. Kinamustukan tayas tekata. O kutuyati kay tayas to pasaya namasika namasa. Lord, we are tired of living in this world. We are tired of the things that the world is giving us. We are tired of being alone. We are tired of being rebellious against your word. Makasikiyan darigyan daresanda. Kutukuya siki kagaya masaya. O kukaya namasta diyan darasan. I want you, Jesus. I want you, Lord. I want to be yours and yours alone. Karamustiki diyan dadade. And dadayan dadadayan darasaya naman. Lord, I need you. Lord, I want you. You are my heart's desire. You are my heart's desire. Lahat po na mayroong pagnanais na makausap ang Panginoon, you can pray in the Spirit, you can pray in tongues, you can talk to the Lord, cry out to God. Makipag-ugnayan sa Panginoon. You pray to the Lord, you pray to God. Sino dito, Panginoon? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Habang nakapikita ang bawat isa. Sino dito sa iyong puso, alam mo na nasaktan ka dahil sa isang klase ng paghihiwalay? Na naramdaman ka sa paghihiwalay sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya. Klase ng paghihiwalay na nagdulot ng sakit sa iyong puso, taas ang kamay. And the Lord wants to heal you right now. Naramdaman mo yung klase baan nahiwalay ka temporarily, hindi mo siya nakikita ngayon o kaya dahil sa galit. The Lord wants to heal you right now. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. Lahat po na nakakaramdam ng sakit sa kanilang puso ngayon. Naramdaman nyo kasi nahiwalay kayo sa parents nyo, sa Pilipinas, nasasaktan kayo, kaya naman nahiwalay kayo sa mga kasama nyo, sa kaibigan nyo. Kung anong sakit na nararamdaman nyo, ibibigay natin sa Panginoon. Taas nyo lang po ang inyong kamay. We will pray to the Lord. Yes, Lord. Yes, for that hand, so God. Thank you, Lord. Ama, wala ng mga nakataas ang kamay. Alam mo kung ano po yung tinataas nilang sakit na nararamdaman nila ngayon dahil sa kanilang nai-experience sa paghihiwalay.
mo po ang bawat isa. Abutin mo po, Panginoon, ang mga kamay na yan. Lord, tadaluyin mo po ang kagalingan sa kanilang puso. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa aming kalooban, Lord. Kailangan po namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong pagpapagaling, Ama. Lord, we want your peace, O God. We want your presence, Lord. We want your healing, O God. Let it flow, let it flow. Let your healing flow. Let your healing flow, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pwede na po natin ibaba ang ating kamay. Nais ko makita ang mga kamay na merong kahilingan sa Panginoon ngayon. Alam mo sa puso mo na merong isang bagay na dapat itaas sa Lord. Kasi pag hindi mo pa ito itinaas sa Panginoon ngayon, alam mo, pinabibigat nito ang iyong kalooban. Taas po ang kamay. Problema, ano bang klaseng bagay na nais mong maitaas sa Panginoon na nagpapabigat sa iyong kalooban. Pinabibigat ang iyong kalooban. Thank you, Jesus. Karapasiyan, titiristo ko ng kiyantariste. Ikaramasyo ko ng kiyantariste. Lord, wala pong nalilihim sa iyo, Ama. We stand naked before you, God. Alam mo po, Panginoon, nagpapabigat sa puso ng aking mga kapatid at sa bawat isa po sa amin. Lord, ano man po nagpapabigat na yan, sabi mo, come to me, all ye that are heavily laden, and I will give you rest. Panginoon, ikaw magbibigay ng kapahingahan sa aming mga puso, sa lahat ng mga nabibigatan ngayon, sa anumang problema, maging financial man yan, maging physical man yan, maging sa trabaho man yan, Panginoon. Ano bang kabigatan na meron kami ngayon, Lord God? Ikaw po magpapagaan nito, ikaw magbibigay ng solusyon, ikaw maghihipo sa amin, Panginoon, magbibigay, Panginoon, ng kapayapaan, ng kagaanan ng loob, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede na po natin ibaba ang ating kamay sa Panginoon. Okay. Ngayon naman, kung meron man na relasyon with your family, with your husband, with your wife, okay. Papa-translate ako sa Japanese. Sino pwede mag-translate nito? Kung meron kayong nararamdaman ngayon, meron kayong relasyon sa inyong ina, sa inyong ama, sa inyong asawa, sa pamilya, na alam mong hindi maayos, relationship na hindi maayos, na aapektuhan ka, gusto mong ibigay sa Panginoon, gusto mong ipagtiwala. Paki-translate po sa Japanese. Paki-translate. Kung meron dito, na meron kang mabibigat na relasyon, in conflict, yung parang nakakasamaan ng loob, sa pamilya, sa trabaho, sa ano na gusto mong ibigay sa Panginoon, gusto mong gumaan sa Panginoon, patawarin ng mga tao yun. Sige. Paki-translate dito sa mga. Box, paki-translate. Meron sa atin dito, na alam mo, meron kang conflict, meron kang hindi nagiging maganda relasyon sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela. Gusto mo maging maayos ang relasyon na to. Gusto mo umayos. Taas po yung kamay. Yes, Lord. Yes. You can do miracles so great. Yes, Lord. Relasyon sa asawa, sa nanay, sa tatay, sa ka-eskwela, katrabaho, hindi maayos, paayos natin kay Lord po. Thank you, Lord. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. You raise your hands to God. Encourage them to raise. I-encourage mo sila na mag-raise ng hands sa Panginoon. I believe there's paki-encourage mo sila magtaas ng kamay sa Panginoon. Kahit hindi nila nagigets masyado, pero I know there's something in their hearts. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Let God do a miracle in your life. Yes, Lord. Yes, Lord God. You can do miracles, so God. You can do miracles, so God. Habang nakataas ang kamay, Lord, inaayos mo po ang aming buhay.
Pero gusto rin namin pong umayos sa aming relasyon. Sa kung sino mang kinasasakitan namin ng Lord, ngayon, lahat ng mga nakataas ng kamay, Lord, na nasasaktan at meron pong in conflict sa kanilang asawa, anak, kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa church, kasama sa school. Lord, lahat po ng mga nakataas ng kamay. Lord, teach us how to release forgiveness. We want to forgive those people who have offended us, who have hurt us. Lord, we want to forgive them. We choose to forgive them. Patawarin natin sila. Patawarin natin kung sino mang ang nakasakit sa atin. Take the first step of faith. Hindi pa sila nagsusorry sa atin, patawarin na natin sila. Learn to forgive. Just forgive. Release mo ang forgiveness. Lord, I choose to forgive. At humingi tayo ng tawad kay Lord. Lord, patawarin mo po ako na sumama po ang loob ko sa aking minamahal, sa aking kaibigan. Lord, ayusin mo po ang puso ko and do a miracle in my life. Lord, show us. Yes, Lord, you are a great God. Lord, maraming salamat. Ikaw ay isang Diyos na mahimala, gumagawa ng himala sa buhay ng mga bawat tao nandito. You are a miracle-working God. You do miracles so great, Panginoon. Yes, Lord, you are so great, Lord. Yes, Lord, you do miracles so great, Father God. Thank you, Jesus. Like you. Yes, there's no one else like you. There's no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tayo po lahat. No one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the miracle-working God. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagdi-deliver. Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalulatian, lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, lahat ng anak ng Diyos na sumigaw na sa malakas na hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Lord God! Thank you, Father God! Thank you, Lord God! Thank you, Lord God! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Nakila po ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Our God is a great God. Ano po sa Japanese yun? Our great